Magandang gabi sa bawat isa. Sa gabi nito ay pag-aaralan po natin ang preparation for song leading. Kung meron kayong mga notes, sulat nyo na lang, handouts. Okay, so sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin at nasa po sa akin ay preparation for song leading. So ang pag-song lead po, hindi lang po ito para sa men. Ang pag-song lead ay pwede rin po sa mga ladies. Kung kayo po ay mapupunta at pa-assign sa mga ladies department para mag-song leading. So, dapat ay may alam din po kayo, may knowledge din po kayo. Pero most of the time, sa congregation po natin, men talaga ang nagsusong lead. Okay? So, dapat prepare ang atin pong mga men kung kailan sila tatawagin. So, una, before a introduction, so yun po, ay preparation. Una sa lahat, dapat ready ka lagi. Pag tinawag ka na mag-song lead, ay, may mga nakahanda at ready ka na mga kanta para ipakanta sa kongregasyon. So, huwag kang mahihiya, be instant in season, out of season. Lagi kang handa. As a song leader, dapat lagi kang handa anytime kailanganin isang song leader sa church. Okay, kasi hindi natin masabi, may ma-assign pero bigla siyang hindi, wala, absent, o nasundo. Hindi natin alam. In every instant, dapat prepare tayo lagi para magpakanta at magpaawit sa congregation. So, una, as an introduct, so yun nga po, dapat lagi tayong prepare. You should always prepare. Anong oras ka tatawagin ng MC mo, ng pastor mo, o saan man kayong lugar na pupunta at kailangan ng song leader. Kailangan present ka palagi. Kailangan lagi kang handa. Okay? So, sa una nating pag-uusapan, in preparation of song leader, the preparation of songs. So, dapat, sa song leader, meron ka pong nakaprepare ng mga kanta. Pag sabing nakaprepare ng mga kanta, memorize mo po. Dapat alam mo yung kanta na ipapaawit mo. Ano yung kailangan mong alamin sa mga kanta mo? Una, syempre ililista mo sila. Ililista mo, dapat you know your lyrics. Kailangan pag nagpapakanta po tayo, ito ay napaka-importante na atin pong gagawin. Dapat alam natin yung lyrics. Okay, kasi andun po yung mensahe ng kanta. So kung hindi po natin mabibigkas ng maayos yung lyrics, sayang po yung atin pong sa song leader. Okay, kasi kailangan nating ma-share yung mensahe ng kanta. So dapat kahit medyo mabilis yung kanta natin, nabibigkas natin ng maayos. May mga ilang kanta tayo na mabibilis. Gaya na may sinsargan. So, dapat hindi siya yung chorus lang, di ba? Dapat hindi nababanggit ng In the sea of God, forget darkness, good enough for me. So, dapat malinaw pa rin. In the sea of God, forgetfulness, that's good enough for me. So, ayan. May mga ilan tayong mabibilis na kanta. Mine eyes have seen the glory. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes and drop are stored. He has loosed the faithful lightning of his terrible sword. His truth is marching on. Okay, so dapat kahit mabilis ang kanta, praktisado mo yung lyrics mo na malinaw, mabibigkas mo ng maayos. Kasi ikaw yung song leader, ikaw yung susundan ng kongregasyon, paano mo kakantahin ng maayos yung kanta at paano nila masusundan yung lyrics mo ng maayos. Kahit meron silang hymnals o may nakaproject kayong mga kanta sa projector, sa'yo pa rin nakasalalay yung linaw ng lyrics na susundan ng iyong mga ng iyong kongregasyon na pinapaawit. Okay? So, dapat alam mo yung lyrics mo. Malinaw, clear,
ng pagkakabigkas, ibuka mo ng maigi yung bibig mo para mabigkas mo ng maayos yung mga lyrics. Okay? So, kailangan hindi ka kakain ng kanta. Kailangan laging nakabuka ng maayos ang iyong bibig para mabigkas mo ng maayos ang bawat lyrics. Okay? So, practice lang. Practice to memorize your lyrics. Okay? Pangalawa, your notes. Kailangan alam mo yung mga nota mo. Okay? So, hindi ka dapat na out of tune. So, dapat ahead of that time, pinapractice mo na yung nota mo. Sa song leading naman, madali mag-practice ng notes kasi first stanza, second stanza, third stanza, chorus pare-parehas lang. So, ang kailangan mo lang gawin, i-memorize ng maigi yung iyong mga lyrics. So, madali lang naman. Kailangan mo lang i-practice ng maigi yung nota mo para hindi ka maliligaw ng iyong mga nota. Huwag kang magpakanta nung hindi mo sigurado yung lyrics. Kasi kung hindi mo sigurado yung lyrics ay yung nota mo, maaaring iba yung pindot ng nota, iba rin yung kanta mo. So, ayaw natin yun. As a song leader, kailangan same kayo ng pipindutin ng pianista mo o ng orchestra mo sa boses na ilalabas mo. Kailangan same kayo ng notes. Okay? So, hindi naman natin may iwasan na minsan na out of tune tayo. Pero, mas maganda na practicein mo yung nota mo at yung lyrics mo ng maayos. Okay? Kasi ikaw yung susundan ng kongregasyon. Pag mali ang nota mo, mali ang lyrics mo, mali ang kakantahin ng kongregasyon mo. So, kailangan maayos ang iyong memorize mo yung iyong lyrics at ang iyong nota. Tsaka, pangatlo, write down the song in connection with each other. Hanggat maaari, yung kanta na gagawin mo, you make a story. Okay? Kunyari, halimbawa, nagpakanta ka ng Living for Jesus. So, itong awitin na ito ay mamuhay para kay Kristo. So, paano mo siya idudugtong to make a story? Paano ba mamuhay, living for Jesus? So, ano idudugtong mo? Pwede mong sabihin na seek ye first. Let's seek ye first. Meron yan, di ba? Redeem how I love to proclaim it. Masaya ka na iproklama na ikaw ay ligtas. So, ano idudugtong mo? Kaligtasan din, syempre, di ba? Proclaim it wherever you go. Pwede mong sabihin, saved. Diba? O Jesus saves. Si Kristo ay nagliligtas. Anong pwede mong idugtong kasi kung si Kristo ay nagliligtas? So marami namang kanta na pwede nating idugtong hanggat maaari. Yung kanta na gagawin mo, konektado doon sa pangalawang mong ipapakanta. At kung in preparation of choir, mas maganda alamin mo rin yung kanta ng choir. Parang ipapakanta mo doon sa choir, bago kumanta yung choir, is connected doon sa kakantahin ng choir. Diba? So, sa pagbibigayan, minsan may mga kanta tayo bago magbigay, offering. Connect mo din na itong kanta na gagawin mo ay konektado sa pagbibigayan. So, ano bang pwedeng kanta kapag may giving? Diba? So, pwedeng make me a blessing, there shall be showers of blessing. Count your blessings. So, trust, try, and prove me. So, marami naman patungkol sa pagbibigay financial ng mga awitin na pwede nating i-connect patungkol din sa mga pagbibigay. So, kailangan practice. Practice talaga ang susi para magkaroon ng isang maayos na song leader. Okay, so yun yung una natin. Preparation of the songs. Okay, preparation of the songs. So, pangalawa, the preparation of the song instruments. The preparation of the song instruments. So, as a song leader, dapat
nagpa-practice ka kasama ng pianista mo o ng orchestra hangga't maaari. Yung mga musician, yung mga music instrument na gagamitin mo, dapat nakapag-practice ka with them. Hindi, wag nating makasanayan na tatayo ka ng kongregasyon, hindi ka nakapag-practice with your pianista o sa mga tutugtog ng music instrument. Kasi minsan, iba yung tempo. May mga permata tayo na ginagamit. Nagpermata ka, hindi alam ng pianista mo. Nagtuloy-tuloy yung pianista mo o ang mga musicians, ikaw, nakapermata. So, dapat alam ng pianista mo yung tempo mo, yung kadalasan yung mga 6/8, di ba? Minsan nababago yung bilis, yung tempo. Dapat alam ng pianista mo na, dito, babaguhin natin to ng tempo. So, ganito lang yung gusto kong bilis, ganito lang yung gusto kong bagal. So, pagdating dito, bibilisan natin. So, dito sa parting to, pwedeng i-prolong ko. So, antay ka lang ng signal ko. So, mga ganun, mag-usap kayong dalawa. So, minsan kasi disconnected yung pianista at song leader. Kasi ang song leader, doon pa lang nagbukas ng kanta kung kailan na siya haharap sa kongregasyon. So, hindi po yun maganda. Kasi minsan, pag doon ka pa lang nagbukas, iba yung gustong mangyari ng nasa isip ng pianista o ng musicians mo, iba rin yung nasa isip mo. Dapat, pag nagpakanta ka, iisa kayo ng isipan ng musicians mo at ikaw as a song leader. Isa nakapag-practice kayong dalawa. Hanggat maaari, mas maganda nakapag-practice kayong dalawa. So dito sa amin, may mga pianista kami na assigned musicians. So, kahit ako, nagpa-practice ako sa kanila. Kasi hindi po pwede na tanongin niyo yung mga pianista namin. Ako nagpa-practice ako kasama nila. Matagal na akong song leader. Pero I make it a habit na makapag-practice pa rin dun sa mga musicians namin. Kahit magaling yung mga pianista nyo, magaling yung mga musicians nyo. Kung iba kasi yung gusto mong tahakin, nagkakaroon kayo ng problema ng musicians mo kung hindi nila alam kung ano yung gusto mong gawin. So, dapat napag-practice kayo with your musicians. Okay? So, kadalasan naman sa majority natin, piano. So, hindi mahirap na mag-practice with your musicians handling piano. Sa mga nag-uumpisa as missionary, minsan nakadalasan niya kung ano lang yung pwedeng madala at mabitbit. Ng violin, flute, gitara, ukulele, ano pa, yung mga madaling bitbitin pag mga missionary, diba? So, madalas gitara. Pero alam mo, dapat paano tugtugin yung gitara mo, iisa yung nota mo doon sa instrument mo. Okay? So, practice para hindi ka ma-disconnect doon sa mga music instrument na gagamitin mo. Okay? So, yung napaka-importante doon sa kongregasyon kasi bawal mag-edit kapag nandun ka sa live na pag-congregation. Pag nagkamali ka, mali na yun. Hindi na yun pwedeng iulit. Hindi na yun pwedeng, hindi mo pwedeng sabihin, stop muna tayo. Teka lang. Hindi po pwede. Tuloy-tuloy ang congregation sa pag-awit. So, pwede mo patigilin, pero pure, pure song leading na yun. Kasi, pinatigil mo yung kongregasyon sa pamamagitan na kamalian mo. Pero kung intentionally niya naman yun, nakapag-practice kayo with your pianista and your musicians na ito sa part na to, hinto tayo. Tapos sabay-sabay tayong papasok dito sa part na to. Maganda yun. Okay? Or mag-repeat chorus tayo. Mag-repeat chorus ako. Kadalasan ng mga song leader, di ba, nag-repeat chorus. So, may iba. Mas maganda nakapag-practice kayo kung may mga ganyan kayong arrangement. Oo, di ba? Makagaya ng standing on the promises. Yung iba pinoprolong yun. Yung iba, hindi naman. So, maganda nakapag-usap kayo ng musicians mo. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Kadalasan,
Standing on the promises of God. So, walang prolong. Kasi, nasa nota naman na walang prolong yun. So, kadalasan lang, nakasanayan na pinoprolongan yun. Pero, kung susundan na talaga natin yung nota, wala talagang prolong yun. Di ba? So, mag-usap kayo. Maganda, nakapag-usap kayo. At kung bigla kayong matawag in some, tawag na ito, in some meetings or uh, tawag na ito, bigla kayong mapakanta kung saan man kayo meron. Bigla kayong pinaawit as a song leader. So, dapat bago kayo tumayo, at least heads up nyo yung pianista nyo o yung musicians nyo. Ano yung papakanta nyo o kung may arrangement kayong gagawin o tempo na meron kayong susundan. Okay? So, at least alam nila kung ano yung kanta na gagawin nila. At hindi kayo kakanya-kanya. Okay. So, kailangan mag-usap pa rin kayo. So, may pronto na pagpapaawit. Minsan napunta kayo sa isang conference, walang song leader. Ikaw yung natawag ng pastor mo. So, that prepared ka. At least, bago ka tumayo doon, masabi mo dun sa pianista o sa mga musicians na ito yung papakanta mo, ganito yung tempo, ganito yung gusto nyong mangyari. Okay, may prolong R ito, may sudden slow mo o bibilis ka sa part na to o ipipermata mo, ipoprolong mo yung part na to o itutuloy mo yung part na to. So, mas maganda pag-usap kayo ng musicians mo. Okay? Kasi pangit naman na iba yung nota at iba yung nota ng pianista mo. Iba rin yung nota na kinakanta mo. Okay? Ikaw yung susundan. Ikaw, as song leader, ikaw yung coordinator. Ikaw yung mediator between the musicians and the congregation. So, dapat, ikaw na song leader, alam mo yung obligasyon mo na i-connect yung musicians mo doon sa yung mga kongregasyon. Okay? So, you are the coordinator, you are the mediator, so that maayos yung pag-mediate mo. Okay? You do your job well. Okay? So, yan. So, yan. Practice with your musicians, tempo, tone, with your lyrics. Okay? So, kung may mga sudden stops kayo, fermata, or prolongs, so kailangan makapag-usap kayo. Yung mga repeat chorus kayo, kailangan alam nyo yung gagawin nyo parehas. Okay? As a musicians and song leader. Okay? So, pangatlo, last, the preparation of the song leader. Ikaw mismo dapat mag-prepare ka. So, bakit ginawa ko tong pangatlo? So, dapat yung una, yung number one, the preparation of the songs and the preparation of the song instruments, dapat palang ahead of the time, ahead of the day, nakapag-practice na kayo. Dapat Saturday pa lang nakapag-practice na kayo, nakapag-usap na kayo. Ano yung gagawin nyo? Hindi yung doon pa lang sa Sunday na yun, na kung kailan kayo kakanta, ay doon pa lang kayo magpa-practice. Pangit po yun na makasanayan. Pero kung impromptu, mapunta kayo sa isang gawain at natawag ka, at least makausap mo man lang yung musicians mo. Okay? At may prepare ka talaga ng mga awitin na memorize mo. Okay? Kasi napaka-importante na memorize mo yung kanta kasi kailangan mong tingnan yung kongregasyon mo kung kumakanta ba o hindi. Kailangan umiikot yung mata mo. Okay? Hindi yung nagpakanta ka, nakatingin ka lang sa songbook, doon ka lang nakatingin all the time na nagpapakanta ka. Dapat hanggat maaari mas marami yung pagtingin mo sa kongregasyon na tinitingnan mo sila kung kumakanta ba sila o hindi. Pag may hindi kumakanta, tingnan mo ng matagal. Habang nagpapakanta, ngitian mo, huwag mong sungitan. Okay, ngumiti ka habang kumakanta ka. Tingin ka sa salamin. Ngiti. And then paawit ka. Tingnan mo siya ng matagal na nakangiti agad sa kumanta siya. Pag hindi, lipat ka sa iba. Okay, basta mag-roving yung mata mo habang nagpapakanta ka sa kongregasyon. Okay? Kaya memorize mo yung iyong ipapa-awit. Okay?
So, preparation as the song leader. Ikaw naman as a song leader. Ano yung preparation mo? Okay? So, yung una, yung 1 and 2, about Saturday pa lang nakapag-prepare ka na ng kanta, nakapag-prepare ka na with your musicians. Pangalawa, yung iyong gesture. So, dapat ayos ang buhok mo, ayos ang damit mo, maayos yung mukha na ihaharap mo. Okay, kasi meron tayo ditong tinatawag na audience, ang Panginoong Kristo, ang Diyos mismo. So, kailangan maayos tayo na haharap, tatayo, presentable tingnan. Okay? So, wag naman yung bigla kang nagising, lalo sa mga workers na biglang napa-assign. Diba? Pag hapon, pag umaga. So, minsan pag hapon, patulog ka, bigla kang tatayo. Pag tayo mo, ano na pala, umpisa na pala, ikaw pala yung song leader. So, bigla kang tatayo, di mo man lang naayos yung buhok mo, may dumi pa dyan sa mata mo, may dumi pa dyan sa bibig mo. Tapos, ang pangit ng damit mo, hindi ka man lang nagsuot ng maayos, barongs, long sleeve. Pag nag-long sleeve kayo, make sure you have the tie. Okay, para presentable naman tingnan. Okay, so napaka-importante yung mabango kayo. Okay, sweet smell, savor. Kasi mula doon sa kung saan kayo nakaposisyon at tatayo kayo sa harap, lahat yun madadaanan nyo. Kung hindi kaaya-aya yung mga amoy nyo, pangit na testimony yan as song leader. Dapat, mabango kayo amuyin. Mabango kayo, may maayos tayong amoy. Okay? So, proper hygiene. Dapat meron tayong proper hygiene bago kayo tumayo sa kongregasyon. Check nyo yung mga buhok nyo kung magulo. Ayusin yung saglit. Mata, mukha, kung mayroong problema, may kailangang ayusin. Damit, amoy. So, nakakatawa pakinggan, pero totoo. Okay, so lahat yun dadaanan mo. Tapos, hindi maganda ang amoy mo. Tapos tatayo ka sa harap. Doon pa lang hindi nakakanta yung kongregasyon mo kasi doon pa lang offended na sila sa iyo. Kasi ba itong song leader na to? Baho. Di ba? So, yon, kailangan presentable tayo tingnan pag tatayo tayo sa harap. Uh, may maayos tayong buhok. May mga long hair pa dyan. Okay? So, huwag kayong tatayo ng isang leader na long hair kayo. So, kasi ipipresent natin yung church. Ipipresent natin yung God. Ipipresent natin yung music. Kailangan maayos tayo. Okay? Medyo makapal na yung buhok nyo. Lagyan nyo ng gel, wax, para hindi nagliliparan. Okay? Hanggat maaari, maganda lang tingnan. Okay? So, gesture, proper hygiene. Okay? So, tapos tayo kayo ng maayos. Tindig kayo ng maayos. Yung lousy tayo tingnan. Okay? So, yun. Pangatlo, ito, isang bagay na natutunan ko sa pastor natin na kapag nandiyan ka sa taas, isa lang ang emosyon na dapat meron ka. Happy emotions. Happy thoughts. What do I mean? Kung meron kang problema na dinadala, iwan mo muna. Pagtatayo ka doon sa pulpito. Okay? Huwag kang aawi ng malungkot ka. Kasi you are to encourage the congregation not to share your problems with them. Okay? So pagkatapos mong kamanta, tsaka mo i-deal yung problema mo. Okay? So kung may problema ka, may pakita yung problema mo. Tayo ka sa harap, smile, and be happy. Encourage them, even you are discouraged. Ano nasa namin yan?
mag-encourage na kami discourage. So, you just need to make it a hobby. Kapag nasa taas kayo, isa lang ang emosyon na meron tayo. A happy thoughts and a happy minds. Kasi kailangan natin i-encourage yung kongregasyon na umawit ng mga sigla para sa Panginoon. Kasi meron din silang problema. Kung tayo tatayo, kasi tayo yung spotlight eh. Tayo nakikita nila. Kung isi-share natin yung problema natin sa kanila at discourage sila, hindi sila kanta ng maayos. Okay? So, we must have one emotion, happy thoughts. Okay? So, kung may problema, iwanan saglit, iwanan sa baba, pagtayo mo, kailangan meron kang happy thoughts. Okay? Masaya ka. Kasi i-encourage mo yung kongregasyon para sa gawain. So, yan. So, pang-apat, kailangan as a song leader or MC, dapat meron kang high tune at loud voice. Okay? So, yung high tune, dapat nasa ano ka agad, huwag kang magmi-maintain ng do, re, mi, at lagi nga sa fa, fa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pangit po yun. Dapat, hanggat maaari, nasa fa ka na. At huwag kang bababa doon. Hanggat maaari, pataas ka lagi. Okay? Tayo po ay umawit ng awitin Hymn 565. Ito po ang title. Tayo po ay umawit ng sigla para sa Panginoon. So, yun. Hanggat maaari, huwag mong ibababa yung tone mo ng do, re, mi. Hanggat maaari, nasa fa ka. Okay? So, loud voice. So, minsan, nadadaya naman yan ng mic. Lalapit mo lang yung mic sa bibig mo ng konti. Huwag naman yung sobra-sobra para hindi naman nahalo yung laway. Okay? So, lalapit mo lang sa mic yung bibig mo sa mic para maging loud. Kung talagang medyo hirap ka sa pagsasalita. Pero kung kaya mo palakasin yung boses mo nang nakalayo sa mic, mas maganda. Okay? So, para huwag kayong maging song leader na mahihina yung boses nyo. Baka mas malakas pa yung boses ng mga batang may ingay kaysa sa inyo. Kailangan yung boses nyo malakas. Enough para i-occupy yung buong congregation. Hanggat maaari kung wala kang mic at kaya mo nang i-occupy ng boses mo yung buong congregation, mas maganda. Okay? So, magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay umawit, magpuri sa Panginoon, awitin po natin ang hymn for to God be the glory. Purihin natin ng Panginoon sigla sa umaga pong ito o sa hapong ito o sa gabing ito. So, yun. Example lang po. Okay? So, kailangan you're in a high tune para yung kanilang mga tulog na isipan magigising natin with our high tones, high tune. Okay? So, with loud voice, hanggat maaari. Kung medyo hirap yung lalamunan nyo, ilapit nyo ng konti yung mic para medyo lumakas ng konti yung boses nyo without being overpower yung boses nyo. Hindi rin naman magasgasan. Okay? So, yun. Konting techniques lang. Pero, kung kaya nyong magsalita without the mic at malakas yung boses nyo, mas maganda. Okay? With the help, a little bit of help of the mic. Okay? Pero kung minsan, pause kasi tayo di ba? Na-pause tayo. Pero kailangan natin gawin yung ating trabaho as a song leader. So, medyo hirap na kayo magsalita. Lapit nyo na ng konti yung mic para naman matulungan tayo na hindi mapwersa yung boses natin para meron pa rin tayong boses. Kailangan lang kasi maging loud yung boses natin. Enough lang enough para ma-occupy yung boses natin sa kongregasyon. Okay? So as I conclude, so number 1 is the preparation of the song. Number 2 is the preparation of the song instruments. Pangatlo, yung preparation of the song leader. As I conclude, diba? Kasi tayo, our music is preparation for the Word of God. So, dapat yung atin pong pag-awit na ipipresent, choirs, special numbers,
song leading, the MC, kailangan nagawa natin yung part natin na maayos kasi we are preparing, our music is the preparation for the Word of God. Yun napaka-importante. Kaya tayo may mga preparation ng awitin. Kasi ang gawin natin ito is to prepare the congregation sa Word of God na hindi naman na aabutin ng 5 minutes tulog na yung congregation natin. Okay? Dapat magising natin yung mga diwa nila through our presentation of music, the presentation of the song leader, the MC. Dapat doon alive na. Dapat magigising natin. Trabaho natin gisingin yung mga diwa nila para naman kahit mga 30 minutes o 45 minutes magising sila. Enough para mapakinggan yung kabuuan ng salita ng Diyos. So kapag may most of 50% ng congregation tulog na, we have the poor presentation of our music. Fail tayo as the song leader and fail tayo as the MC. Okay? Kasi hindi natin nagising yung mga diwa nila. Hindi natin nagising yung church to prepare for the Word of God. Dapat kahit mga 30 minutes to 45 minutes, kaya nagising natin yung diwa nila. For that enough hour na makapakinig ng salita ng Diyos. Okay? So, kaya nga dapat with high tune and loud voice tayo para mapakinggan nila ng maayos. Pinaka-goal natin, gisingin yung mga diwa nila. Okay? Gisingin yung mga diwa nila na kapag oras na ng preaching or the Word of God, gising sila. Okay? Gising sila na mapakinggan nila ng maayos ang salita ng Diyos. Okay? So, kapag nagawa natin gising ng 70 to 80% yung congregation natin, so, masasabi na natin na approve yung ating ginawa and we did a great job for the Lord. Kasi karamihan 70 to 80% ay gising at nagising natin yung diwa nila through our music presentation. So nakasalalay ang lahat, song leading, nakasalalay si MC, nagisingin ng diwa ng congregation. So as a preparation for the song leading, so dapat we prepare ourselves also to meet the Lord our God in this congregation. So may problema, isang tabi muna natin. Kung may kasalanan na dapat ihingi ng tawad, make sure na makapaghingi tayo ng tawad sa mga kasalanan o mga nagawa natin bago tayo umakyat sa kongregasyon. Kasi hindi tayo magiging effective na song leader, magbigay ng message kung tayo may problema tayo sa sarili natin. Hindi tayo magagamit ng Panginoon as a clear vessel kung meron tayong karumihan sa ating isipan, sa puso. Kaya dapat hanggat maaari, bago tayo umakyat sa taas, makapaghingi tayo ng tawad sa mga nagawa natin mga pamilian, mga pag-aasa lamang para hindi mahadlangan ng kasalanan yung pagbibigay natin ng encouragement sa gawain sa kongregasyon. So marami pong salamat. Hopefully na sa mga kapatiran natin na magiging song leader, ladies and gentlemen, hopefully na magawa natin yung trabaho natin as stewards of the Lord na pinagkatiwalaan sa kanyang gawain. So marami pong salamat, magandang gabi sa bawat isa at see you on every Sunday. Practice lang to be prepared by using the ministry by our Lord Jesus Christ. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon, hindi para sa tao. Okay? So be humble, stay humble. Maraming pong salamat. Magandang gabi.